Sa nakaraang kabanata, dahil sa stability, mas pinili ni Beverly na makipagrelasyon kay Armand. Ngunit pagkatapos sagutin ni Beverly ang binata, ay ipinagtapat nito na nais niyang magsilbi sa Diyos at maging isang pari. Sabay-sabay nating tunghayan ang ikalawang kabanata. Hindi naman lasing si Ricky, nakainom lang nang dumating sa bahay. Mainit ang ulo niya, kaya hindi niya sinasagot ang pagbibigay galang sa maid na nagbukas ng pinto para sa kanya. Ibinalibag niya pa ang helmet sa sopa, na kaagad namang dinampot ng maid. Dadalhin sa silid ni Ricky at doon ito maayos na ilalagay. Malinaw pa ang isip ni Ricky, kaya alam niya nang lumabas sa silid nito ang kanyang kuya Armand. Nakapajama na ang kapatid, katulad ng dati, maaga talaga itong naghahanda sa pagtulog. Hindi ito mahilig sa paglalakwatsa sa labas. "Brad, halos gabi-gabi ka ngayong umiinom ah. That's not good. Lumiliit ang tsansa mo na makauwi ditong walang disgrasya. Driving and alcohol don't mix, alam mo yan." Ginagawa talaga ni Armand ang papel niya bilang nakatatandang kapatid ni Ricky. Kahit nasa hustong edad na si Ricky, may sapat na katalinuhan. Hindi siya nagdadalawang isip kung kailangan niya itong sermonan. Si Ricky naman, kahit temperamental at kahit ngayon ay may kinikimkim siyang sama ng loob, ay hindi kailanman naging bastos sa nakatatandang kapatid. "Bago naman ako malasing kuya, umuwi na ako. Nakakapagmotor pa ako ng matino, don't worry." "Hindi ka naman dating gabing-gabi kung uminom ah." Sinipat ni Armand ang kapatid. "Well," nagkibit balikat si Ricky. "These past nights, hindi kita matsyempohang kausapin. Dumiretso ka kasi agad sa silid mo para matulog. Ngayon ko lang tuloy ito masasabi sa'yo." Umupo na si Armand sa tabi ni Ricky. "Something important?" Very important. It's about my life. Nasabi ko na nga ito kay Papa at hindi niya ako hinahadlangan. Maiintindihan mo rin ako, tiyak. At hindi mo ako pagtatawanan." Sa kabila ng estado ng kanyang damdamin, ay mahalaga pa rin kay Ricky kapag buhay ng kanyang kuya ang kasangkot. Kaya nakinig siyang mabuti. Kung sakaling ang sasabihin ng kuya Armand niya ay sinagot na ito ni Beverly at magpapakasal na sila, ano naman ang ikayayanig niya roon? Alam na niya na ang kuya Armand niya ang nagwagi sa puso ni Beverly. Magiging good sport siya. Pero wala nang pakialam ang kahit sino pa kung gabi-gabi ay talagang iinom siya at hindi madaling tanggapin ang babaeng mahal niya ay siya niyang magiging hipag. Hindi bali sana kung alam niyang wala siyang pag-asa kay Beverly. Tatagal ba naman siya ng pagdalaw-dalaw sa babaeng iyon kung hindi niya nararamdaman na may pitak din siya sa puso nito? Hindi nga lamang niya ito direktang niligawan dahil ayaw niyang direkta silang maging magkaribal ng kuya Armand niya. Pero inaasahan niya na si Beverly mismo ang magpapatigil kay Armand sa panliligaw at ipagtatapat ni Beverly na siya ang gusto nito. Kapag tanggap na ng kuya Armand niya ang katotohanan, sa kanya balak na formal na ligawan ng dalaga. Umaasa siyang ganun ang mangyayari. Hindi niya direktang masasaktan ng kanyang kuya. Ang kaso, iyong hindi niya inaasahan ang naganap. Mas pinili ni Beverly ang kapanatagan daw sa buhay sa piling ni Armand. Iyon bang mas mahalaga kaysa sa tunay na damdamin? Alam naman niyang hindi siya katulad ng kuya niya. Talagang magiging iba ang buhay nila ni Beverly kung siya ang makakatuluyan nito. Ayaw niya ng boring na relationship. Ayaw niya ng routine araw-araw. Kung sila ni Beverly ang nagiging magkapalad, patitikimin niya ito ng naiibang kaligayahan. Walang mga araw na magkapareho. Hindi mahuhulaan kung anong mangyayari bukas. Hindi niya maipapangakong hindi sila mag-aaway o magtatalo, magkakatampuhan. But that will make love sweeter. Alam niya. Hindi niya isusuko ang individuality niya kay Beverly dahil ayaw naman niyang mawalan din siya ng identity. At hindi rin niya inaasahang magiging submissive si Beverly.
Mas gusto niya kung mananatili ang sarili nitong pagkatao. Hindi kailangang lagi silang magkasundo sa lahat ng bagay. Hindi kailangang ang opinyon niya ay opinyon din ni Beverly. Hindi siya magkakaroon ng respeto sa ganoong klaseng babae. Ang gusto niya, dalawang tao silang nagkakaisa sa pagmamahalan, pero magkaiba sa isip at personalidad. Pero kailanman ay hindi magiging colorless ang pagsasama nila. Iyon naman pala, kayang isakripisyo ni Beverly ang tawag ng puso, kapalit ng sinasabi nitong kapayapaan at katahimikan. Oo nga, kay Armand, talagang walang magiging problema si Beverly. Ayaw namang isipin sana ni Ricky na kulang ang pagkatao ng kanyang kuya. Ang sinasabi lamang niya, mabibigyan niya ng kakaibang kahulugan ng buhay ni Beverly kung sa kanya ito mapapakasal. Papasok ako sa seminaryo, Brad. Formal na sabi ni Armand kay Ricky. Napakunot ang noo ni Ricky. Did I hear it right? Papasok ka sa seminaryo, Kuya Armand? Sigurado na ako. The truth dawned on me so quickly. Pero matagal munang kinapa ko kung ano ba ito. I dreamt about it. Iyan nga ang pinagtapat ko kay Beverly noong Biyernes. Alam na ni Beverly? Natitigilan si Ricky. Humingi ako ng tawad sa kanya. Kung kailan naman kasi alam ko na kung ano ang dapat kong puntahan, sa kanya ako sinagot at binanggit niya ang kasal. I felt so bad for hurting her. Nanlulumo si Armand. Muling kumislap ang galit sa mga mata. Then, naghahanap lang siya ng katulad mo. Mabait, responsable, the ideal guy. Tumingin si Armand kay Ricky. Nananansya. Hindi ba close din naman kayo? Dinadalo mo rin siya ng biglaan? Nagkibit balikat si Ricky. Just friends. Siyempre, anak yun ang kasosyo ng papa natin eh. Halos nandidiyan na siya kahit nung maliliit pa tayo. Wala ka bang planong ligawan siya? Curious si Armand. Humalakhak si Ricky. Itinago ang pait na nasa mga mata. We are not compatible. Ang type niya ay yung mga katulad mo and I'm your exact opposite, right? Ipinagtanggol siya ng Kuya Armand niya sa sarili niyang panlalait. But you're not that bad guy type. Iba nga lang ang diskarte mo sa akin. Liligawan ko lang ang babae kung alam kong gusto niya ako. Kung malabo, kung alam ko na kung anong tipo niya, I wouldn't dare try. Dahil bakit ko naman hahayaang maging kawawa ang sarili ko, ha kuya? Bumuntong hininga si Armand. Then, hindi tayo magtataka kung kahit hindi niya mahal, basta lamang matyagang manligaw sa kanya at may mga katangian na pupwede na, doon na nga siya papatol. Natigilan si Ricky. Hindi nakita ng Kuya Armand niya ang pagdaan ng galit sa kanyang mga mata. Kung ibang lalaki na ang papatulan ni Beverly, ay baka hindi na siya makapagpigil. Baka makapanuntok na siya. Nanahimik lang naman siya noong ang Kuya Armand niya ang pinili ni Beverly. Dahil hindi niya magawang lumaban sa kapatid. Kaya nga dinaan na lang niya sa pag-inom-inom ang sama ng loob. Pero kung ibang lalaki ang magiging dahilan para masaktan siyang muli, mananahimik pa rin ba siya? Alam naman niyang maaaring pairalin na naman ni Beverly ang paniniwalang mas tamang magpakasal sa lalaking ideal kesa sa lalaking gusto, pero hindi naman katugma ang mga katangian sa kanyang ideal man. At sa ganda, estado, reputasyon at iba pang magagandang katangian ni Beverly Jacinto, maraming matitino pero boring na binata na pipila kay Beverly. Hindi na yata tamang manonood na lamang siya. Kung sa kanyang kapatid ay maaari siyang magpakasakit, sa iba ay hindi. Nag-aapoy na naman ang mga madilim na mata niya. Determinadong bigla si Ricky Madrigal na kunin si Beverly, sa santong dasalan man o sa santong paspasan. Ngayon lamang niya gagawin ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya kailanman. Ang mamilit ng isang babae. At alam niyang kapag siyang kumilos, walang imposible.
Pero kapag siyang nagtagumpay, hindi ibig sabihin na makakalimutan na niya ang idinulot na sakit sa kanya ni Beverly. Hindi rin ibig sabihin na hindi madadagdagan ang galit niya rito. Kasalanan ni Beverly kung bakit si Ricky Madrigal ay biglang magpapakababa ngayon. Hindi nga ba't pagpapakababa naman talaga ang paggamit ng paraan ng santong paspasan? Kapag nagawa niya ng paraan na magpakasal sa kanya si Beverly, hindi niya ibibigay ang kaligayahang ipinangako niya noon na ibibigay rito. Sa halip, ibabalik niya rito ang nalasap niyang sakit. Parurusahan niya si Beverly. Tuturuan niya itong magmakaawa at napakaraming paraan ng pagganti, lalo na kung asawa mo na ang isang babae. Kung sila'y kasal na, magkakaroon siya ng pagkakataon para maipakita kay Beverly ang mga pangako ng kaligayahang idudulot sana niya rito noon. Manghihinayang si Beverly. Magsisisi ito ang tinitiyak niya. Kailan ka ba papasok sa seminaryo, Kuya Armand? Nakangiting tanong ni Ricky sa kapatid. Gumawa na ako ng arrangement. Next month ay sigurado na. Malay mo, baka naririto ka pa sa labas sa kasal namin ni Beverly. Puno ng kumpiyansa ang sabi ni Ricky. Nagulat si Armand. Akala ko ba liligaw ka lang sa babae kung tiyak mo hindi ka mabibigo? Na-challenge mo ko Bakit naman hahayaan kung sa iba pang lalaki pa siya mapunta? She's a good catch at saka kilala na talaga natin ang pamilya nila. Hindi na mahihirapan ang papa na mag-adjust sa kanya bilang manugang. Pero ang gusto kong marinig ay yung mahal mo talaga siya. Don't worry about that. I have real feelings for her. Tuwid siyang tumingin sa kuya niya. Dahil totoo rin naman yung sinabi niya. Real feelings. Meron naman talaga siya nito para kay Beverly. Ang hindi nga lang malinaw ngayon, kahit sa kanya ay kung alin ang nauuna. Ang mas priority. Ang pag-ibig niya kay Beverly o ang galit niya dahil sa minsang pagbigo nito sa kanya. Kaya nga feelings Kasi hindi na lamang iisa, marami na. At hindi katulad noon na ang obsesyon lamang niya ay bigyan ng walang katapusan at walang katulad na kaligayahan si Beverly. Ngayon, halo-halo na. Marami siyang gustong matupad sa oras na makasal sila ni Beverly. Gusto niya itong maturuan ng leksyon. Gusto niyang matauhan. Gusto niyang makaroon ng regrets. Hindi lamang magkasosyo sa negosyo sina Nicanor Madrigal at Aurelio Jacinto. Golf buddies din sila at magkasama sa isa pa nilang hilig, fishing. Ang dalawa ay parehong may bahay bakasyunan sa Matabungkay, Batangas. Minsan sa isang buwan, tumitigil sila ng mga 3 araw sa Lemery para mamingwit ng isda. Pero nang namumula ang balat ng dalawang matanda dahil magta3 araw na silang nakabilad sa init, para silang mga bata kapag nakabingwit ng kahit maliit na isda. Kung sobra naman ang liit ay ibinabalik naman nila sa dagat. Sa loob ng 3 araw ay kung ano-ano lamang ang pinagkukwentuhan nila habang namimingwit. Pero ngayon, parehong may gustong sabihin sa isa't isa. Papakiramdaman lamang sila kung sino ang mauuna. Panyero, wala bang ipinagtapat sa iyo ang dalaga mo? Si Nicanor Madrigal na ang nagkalakas lang loob para buksan ang paksa. Formal na sumulyap si Aurelio Jacinto sa kasosyo. Meron, ang panganay mong binata may sinabi na ba sa'yo? Magpapari raw siya, nabigla nga ako Akala ko talaga sila ng dalaga mo magkakatuluyan. Nangangarap ako ng apo. Alam ko kasi na formal na lumiligaw kay Beverly sa Armand. Yun na nga, Panyero. Nasaktan pa ang anak ko kung kailan niya sinagot saka sinabi ni Armand na magpapari pala siya. Bakit naman ang tagal niyang nalaman na iyon palang gusto niya? Hindi na naitago ni Aurelio ang hinanakit. Ang pakikisimpat siya sa kanyang unika ihang nasaktan. Ako na ang humihingi ng dispensa, Panyero. Hindi rin gusto ni Armand na masaktan ang dalaga mo. Nahihiya ako sa'yo at nanghihinayang. Bagay na bagay sina Armand at Beverly. Wala ka na bang magagawa roon? Hindi mo siya mapipigil na magpapari? May tangkapang pang-impluensya ang tono ni Aurelio. Tingin ko, desidido na siya.
Kahit mas gusto kong magkaasawa siya, magkaanak, at mapakinabangan natin habang buhay sa ating mga negosyo, mahirap kalaban ng Diyos, Panyero. Paano yan? Iyon pang gala at temperamental mong bunso ang naiwan. Di iyon na lang ang asahan mo, si Ricky. Halata na hindi impress si Aurelio sa nakababatang madrigal. Dahil siya na lang naiwan sa akin, he better be responsible enough to take place of his brother. Ang problema lang naman kay Ricky, mainitin ang ulo at kulang sa pasensya. Wala pang tiyagang magpatali sa opisina. Pero magaling siya sa gut feel. Kahit very risk taker, marunong namang mag-assess ng mga posibilidad. Mabuti sana kung sa negosyo lang siya risk taker. Paano kung pati sa personal na buhay? Paano kung mag-asawa siya? Paano ang asawa niya? Abay kung magpapalipad daw ng motorsiklo ang bunso mo ay parang may pakpak. Kaya nga ba medyo nag-aalala ako nang magkalapit sila ni Beverly ko. Dahil mas simpatiko si Ricky kaysa kay Armand, my worry is baka kay Ricky ma-inlove ang dalaga ko. Hindi nagkatotoo ang takot ko. Si Armand ang pinili ni Beverly. Yun naman pala, hindi pwede si Armand. Naaawa ako sa dalaga ko nang magtapat siya sa akin sa unang lalaking ginusto. Ayun, nabigo ka agad. Minsan pang bumuntong hininga si Aurelio Jacinto. Panyero, mas magiging magandang kinabukasan ng ating susyuhan kung ang mga anak natin ang makapagpangasawahan. Di pigilan mo magpari si Armand mo. Kahit pigilan ko yun at kahit na pumayag si Armand, palagay mo, ngayon na alam ni Beverly na pagpapari ang gusto ni Armand, papayag siyang magpakasal sa anak ko? Hindi ang tipo ni Beverly mo ang ganon, Panyero. Natigilan si Aurelio. Tama si Nicanor. Mas pipiliin ni Beverly ang tumandang dalaga kaysa pakasal sa lalaking nangumpisal na sa kanya na magpapari. Para matuloy ang pagiging magbalain natin, Panyero, si Ricky ko na lang ang pag-asa. Si Ricky at si Beverly, sila na lang, Panyero. At dito nagtatapos ang ikalawang kabanata. Magkasundo kaya ang dalawang matanda na si Ricky at si Beverly na lang ang ipakasal? Abangan sa susunod na kabanata. Salamat sa pakikinig. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod ko pang